So here yung simple explanation natin sa alternator. Para siyang generator na in a smaller scale lang. So meron tayong tinatawag nating stator. Dito na napoproduce yung ating alternating current. And meron din tayong rotor na nagiging electromagnet naman. So pwede kayong manood ng mga videos about electromagnetism and sa mga generators, paano sila nakakapag-produce or nakakagawa ng voltahe via electromagnetism. And the best example niyan ng electromagnetism is mismo yung ating alternator. And yung rotor ng ating alternator is connected sa ating makina via pulley and either B-belt man or sharp-fitting belt. Kapag nalagyan na ng voltahe yung ating rotor, magiging isa na tong electromagnet. And once nag-spin na to kasama ng ating makina, magpo-produce na ng alternating current yung ating stator. Now, since yung ating sasakyan is nag-operate siya via direct current or DC, katulad ng ating baterya, yung pinoproduce na alternating current ng ating stator is hindi pa natin pwedeng gamitin. Now, dito pumapasok yung trabaho ng ating rectifier diode, wherein yung napoproduce na alternating current ng ating stator is i-rectify ng ating rectifier diode into direct current na pwedeng magamit ng ating sasakyan sa mga accessories, at the same time, i-charge yung ating baterya. Yung mga sasakyan is meron silang tinatawag na voltage operating system. Merong 24 volts, merong 12 volts system. Now, yung aking sasakyan is pang 12 volt system siya, kaya pwede siya mag-operate from 10 volts up to 15 volts maximum. More than 15 volts is pwede na ikasira ng any electronic parts ng ating sasakyan, which is dito pumapasok yung trabaho ng ating voltage regulator, wherein ito yung magre-regulate ng ating voltahe depende sa operating system niya at sa kanyang pangangailangan. Gaya ng aking nabanggit na ating alternator is nakakapag-produce siya ng kuryente via electromagnetism, at nakadepende yung lakas ng voltahe kanyang ipoproduce sa ating rotor sa dalawang paraan. Which is yung una, yung bilis ng ikot ng ating rotor sa ating stator. Mas mabilis ang ikot, mas mataas ang voltaheng ipoproduce. Mas mabagal, mas mahina. Ang pangalawang paraan naman is yung palalakasin yung magnetism ng ating rotor. Which is, na-achieve naman yan pag tinataasan ng voltaheng ipinapasok sa ating rotor para lumakas ang magnet nito. Sa dalawang paraan na yan, nakokontrol yung taas at baba ng ating voltahe. Now, yung ating rotor, dahil nakadepende lang to sa revolution ng ating makina, is no way natin itong makokontrol para i-maintain yung voltahe na kailangan natin. So, dahil nagbabago ang revolution ng makina natin, tumataas at bumababa ang voltaheng pinoproduce ng ating alternator na pwedeng hindi naman magamit or makasama naman sa ating sasakyan. Sa pangalawang paraan pala nangyayari ang pagre-regulate ng voltahe sa ating alternator, which is ito yung pagpapalakas at pagpapahina ng magnetism sa ating rotor, which is naka-assign na trabaho sa ating IC regulator. Siya magko-control ng voltaheng i-feed sa ating rotor para lumakas at humina ang magnetism nito. Ang ating IC regulator is directly connected sa ating rectifier diode, sa ating battery, at sa ating rotor via carbon brush at ating mga slip rings. Kumukuha ng voltage feedback ang ating IC regulator via rectifier diode at sa ating battery or even sa ating ECU. Kapag na-sense ng ating IC regulator na mababa ang voltahe dahil mataas ang load, at the same time mababa lang ang revolution ng makina, ginagawa niya is tinataasan niya ang voltaheng finifeed niya sa ating rotor para lumakas ang magnetism nito at mag-produce ng mas malakas na voltahe ang ating alternator kahit mababa ang revolution ng makina. And in the case naman na mataas ang revolution ng makina at kokonti lang ang load, is ginagawa naman ng IC regulator is binababaan o hinihinaan niya yung voltaheng finifeed sa ating rotor para humina yung magnetism nito. Sa ganitong paraan is nagagawa ng ating IC regulator ang pag-regulate, pag-control ng ating voltahe sa ating alternator para mag-compensate dun sa loads. At the same time, makargahan pa rin yung ating battery habang umaandar ang ating sasakyan.